iyo ang kaluwalhatian, sa iyo ang karangalan magpakailan. Dakila ka, Panginoong Jesus, maluwalhati ka Thank sa you, Lord. aming mga buhay. Hallelujah! Thank you, Lord. Purihin ang iyong dakilang pangalan. Sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Amen at amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Yes, Hallelujah! hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Maraming pong salamat sa Sister Beth sa pamumuna sa ating pag-aawitan at palain kayo ng Panginoon. Hallelujah. Sa oras naman pong ito, tayo naman po ay darako naman sa ating pong komunyon at tayo po ay pangungunahan ng ating kapatid na si Brother Yu Chang. Brother Yu Chang. Amen. And ako po ang papalit. And let's do it, mga kapatid. Handa na ba tayong lahat na pagsasaluhan ang gawain ng Diyos? Amen. So lagi po nating isipin na ang Holy Communion is another ordinance na dapat talaga nating gawin because it's Christ's covenant for all who believes in Christ. Ito po ang tagumpay natin at ito po ang tagumpay ng Diyos dahil iniligtas niya tayong lahat. So let's ready, mga kapatid, ang mga elements natin, ang mga water at ang mga bread to represent sa ating mga duty sa church. So ngayon ating pong basahin sa 1 Corinthians 11:24 to 25. And when he had given thanks, he brake the bread and said, "Take, eat this. This is my body, which is broken for you. This do in remembrance of me." Mga kapatid, sana tayo to partake the bread. Hallelujah. In verse 25, after the same manner, also he took the cup when he had supposed, saying, "This cup is the New Testament. This cup is the New Testament in my blood. Do this as often as drink in me in remembrance of me." So sabay-sabay po tayo, mga kapatid. Hallelujah. And let's pray. Panginoong Diyos, marami pong salamat sa lahat ng kabutihan mo sa aming buhay. Sa pagtawag mo sa aming lahat at nilinis mo kami sa mga karumihan namin. Lord, turuan mo kami araw-araw na kami po'y maglingkod ng may takot at higit sa lahat, maraming salamat sa pagkikilala mo sa amin sa bawat isa't isa. Alam mo, Lord, ang bawat kahinaan namin. Alam mo, Lord, saan po kami magtatagumpay. Kaya dalangin namin, O Diyos, ngayong hapon, nabigyan mo kami ng kapayapaan, pagmamahal na kami po'y magtatagumpay sa mga bilin at nais mo sa aming buhay. I-bless mo, Panginoon, ang pastor ng House of Refuge, Pastor Mario Almahar, Pastor Mario Alberda, and Pastor Wilfred Almahar at sa kanilang sambayan. And sa lahat po na narito na nagpartake ng Holy Communion, Lord God, we thank you, Lord God, Jesus Christ, that you paid it all. The blessings we receive in Jesus' name. Amen. Maraming salamat. Amen. Thank you, Sister Grace. Hallelujah. Purihin po ang ating Panginoon. At maraming salamat sa buhay po ng bawat isa. Katulad ng sabi ko po kanina, tayo po ay makikinig ng salita po ng ating Panginoon. Ihanda po natin ang ating puso at isipan sa walang sawang patuloy na pakikinig ng salita ng Diyos. At kapag ito'y binigyan mo ang kalagahan sa buhay mo, mararanasan mo ang
kilos ng Diyos sa buhay mo. Amen? Kaya purihin ang ating Panginoon at tatawagin ko na po ang tagapaghatid ng ating pong Panginoon ng kanya pong mga salita na walang iba kundi ang ating pong pastor na si Pastor Mario Albel. Pastor, Ayan, magandang hapon po sa ating lahat. Purihin ng Panginoon at tayo po ay sama-samang sasamba sa ating Panginoon. So, sandali ho, i-off ko lang. Ayan. Okay. So, ngayon po ay August 31 at ito na ang huling araw ng Agosto. Bukas ay September 1 na. Excited na ba kayo? Yung mga naghihintay dyan na lilitaw na si Mr. Joe Marichan dahil September na bukas. No? So, hello dyan sa mga taga-Alegria. Nakikita ko kayo ngayon. Praise God. Nandiyan ang ating sambahay sa Barangay Gusa sa Alegria. So, praise God. So, next Sunday, maganda medyo mas compress kayo para kitang-kita natin sa isang screen. So, ngayon po, ilang ang ating window ngayon o ang ating screen ngayon ay 11 na lamang sapagkat yun nga nagsama-sama na. Ayan, si Nanay Isabel gumitna na. Ayan, kitang-kita na, no? So, nabawasan na ho yung ating screen sa Zoom dahil nagkaroon na ng isang grupo. At ito ay, of course, ganun din sa Wallen. Sila ngayon ay isang grupo din doon, no? So, kaya isang challenge to sa atin o hamon na kailangan umabot tayo ng ibang mga tao pa para madadagdagan ulit, no? It used to be 19, 20, pero ngayon ilan na lang to, 11, kasi nga nandito tayo, no, nasa isang meron na tayong tinatawag na gathering, pagtitipon sa isang lugar. Kaya purihin ng Panginoon sa kanyang kabutihan sa atin. So, tayo po ay manalangin as we come into the Word of God this afternoon. We are about to receive. Sabi nga, ito po ang pinaka most exciting part. Not necessarily pinakamahalaga kasi lahat naman ng bahagi ng ating pagsamba kay Lord ay mahalaga. But this is the most exciting part ng ating worship service this afternoon. Tayo po ay manalangin. Panginoon, lumalapit po kami sa inyo at nagpapasalamat sa hapong ito na minsan pa ay binibigyan mo kami ng opportunity, ng pagkakataon to be able to receive and hear from your word. Kaya po dalangin namin na patuloy kang mangusap sa amin sapagkat ang inyong salita ay makapangyarihan. Ito ay nagbabago ng aming mga buhay, nagbibigay ng kalakasan sa bawat isa sa amin. Kaya tulungan niyo po kami na maunawaan namin as we receive your word this afternoon. We thank you and praise you, Lord. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. 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 Palakpakan natin sa Lord. So, ayun po. At talagang napakabilis ng panahon sapagkat lagpas na tayo ng kalahating taon at sa ilang buwan na lamang ay lilipat na tayo ng 2026. And sa mga nakaraang linggo po mga kapatid, of course, maliban nung isang linggo na ating pinagdiwang ang ating selebrasyon ng ating ikalimang anniversary, ay nagpasimula tayo ng panibagong serye ng ating pag-aaral. At itong serye na to will not only take us for a month or two, but more or less mga 4 weeks o 5 weeks na tutunghayan natin yung ating sinasabing mga importanteng elemento o aspeto ng ating pagiging isang alagad ng ating Panginoon. And ito nga po ang ating title ay we've started learning about the 24 vital areas for a disciple of the Lord Jesus Christ. Kung inyo pong matatandaan, parati kong sinasabi sa bawat isa sa atin mga kapatid na hindi sapat na tinanggap lang natin si Jesus sa ating buhay bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Kundi mahalaga din po na sa ating pagtanggap sa Panginoon ay magkaroon tayo ng desire o hangarin to become a true disciple of the Lord
Jesus Christ. Sapagkat si Lord, in Matthew chapter 28 verses 19 to 20, ang kanyang kautusan is to make disciples. Hindi para gumawa ng convert, hindi para manghikayat lamang ng tao na siya ay kilalanin, but for people to be discipled. No? Nais ng Panginoon ng bawat isa po sa atin ay maging alagad niya o disipulo. And sabi nga po natin na kapag kayo po ay magpapadoktor, karaniwan po ay chine-check ang mga vital organs natin. Kaya nga po, we have to submit ourselves sa proseso ng tinatawag na blood testing or blood chemistry para malaman kung meron bang may problema sa loob ng ating katawan. And it is also the same thing dito po sa ating pinag-aaralan na serye na mahalaga pong maunawaan natin, maintindihan natin ano ba itong mga vital areas na ito, mga importanteng bahagi ng ating buhay espiritual upang maunawaan natin on how we would become a true disciple of the Lord Jesus Christ. And noong unang linggo pa lamang, ay inaral natin ang assurance of salvation. Sinabi po natin na mahalagang maintindihan natin at malaman natin that we have this assurance of salvation from the Lord Jesus Christ. Kasi kung tayo po mismo ay hindi tayo tiyak sa ating kaligtasan, walang point. There is no point of introducing Jesus to others. Kasi kung tayo mismo hindi tayo tiyak, bakit pa natin siya ikikwento sa iba? That is why we have to learn and understand that we have been given this assurance of salvation based from the Word of God. And pangalawa, tinunghayan po natin ang kahalagahan of achieving victory over temptation. Sabi po natin, ang tagumpay ay tiniyak na rin ng Panginoon sa atin, ngunit meron tayong dapat na gampanan na para tayo magtagumpay laban sa anumang uri ng mga tukso sa ating kapaligiran. Kinakalang gumawa tayo ng pagpapasya na iwasan o layuan natin ang mga tuksong ito sa ating mga buhay. Yun nga po ang tinunghayan natin on our third Sunday, that we are also to be separated from sin. In other words, ang ating kakayahan para managumpay sa kasalanan o anumang tukso sa ating buhay ay nararapat pong pagpasyahan natin. We have to make a decision. Kailangan gustuhin natin na tayo magtagumpay at mahiwalay sa anumang uri ng pagkakasala. So yun po yung mga tatlong mahalagang aspeto ng ating mga buhay. And this afternoon, isa pong mahalaga rin, ito po yung pang-apat mula sa 24. Wow! 20 na lang pagkatapos po ngayon Sunday, 20 na lang matatapos natin ang series na ito. Ano po ito? And this is actually all about what we call as Christian fellowship o yung pagsasama-sama ng mga mananampalataya. Kaya po very timely that we have encouraged our people dyan po sa Cebu na isa tayo po ay maghiwa-hiwalay, problema natin ng internet connection, magsama-sama tayo, let's form a fellowship. Bumuo tayo, magsama-sama tayo, at bumuo tayo ng isang kalipunan o pagsasama-sama ng mga mananampalataya sa isang lugar. At ito rin po yung nais ng Panginoon, no? In fact, in the New Testament, mapapansin po ninyo ang mga pagbati ni Apostle Pablo. Sabi niya, ang mga mananampalataya sa Thessalonica, ang mga mananampalataya sa Colosa, ang mga alagad ng Panginoon na nagtitipon sa inyong tahanan. In other words, si Lord ay hindi after dun sa malalaking mga templo, kundi ang nais niya mula sa loob ng ating mga sambahayan o ang ating mga sambahayan ay i-convert natin na maging sambahan sa bahay. At ito po ang essence of Christian fellowship. Kaya nga po, dito po sa Acts chapter 2 verse 42, maaalala natin na nung unang panahon na pagkatapos ang ating Panginoong
Jesus ay umakyat sa kalangitan at bumaba ang Espiritu Santo sa kanila, ano po ang naging epekto? Ang sa kanilang mga sarili upang, okay, ano po sabi rito? Upang matuto sa turo ng mga apostol. Magsama-sama bilang magkakapatid, magsalo-salo sa pagkain ng tinapay at manalangin. Sa English, sabi po rito, and they devoted themselves to the apostles' teaching, to the fellowship, to the breaking of the bread, and prayers. Ito po yung nangyari after receiving the whole commitment sa bawat isa. Ang sabi po rito, inilaan nila ang kanilang sarili. Itinalaga nila ang kanilang sarili or they devoted themselves. Ibig pong sabihin mga kapatid, nung tayo po ay naging isang mananampalataya, ang proseso po ng ating ugnayan sa Panginoon ay nagpapatuloy. Hindi po siya nagsimula at natapos when we receive Jesus Christ in our hearts. Kundi dapat po, pagkatapos natin tinanggap ang Panginoon sa ating mga buhay, then we took the second step of our relationship with God. Ano po yon? That we have to devote ourselves. Kinakailangan pong ilaan natin ang ating mga sarili. Italaga natin ang ating mga sarili. I-commit natin ng ating mga sarili para tanggapin o matuto sa turo ng mga salita ng Diyos. Ano pa? Magsama-sama bilang magkakapatid at tayo ay manalangin. So makita po natin mga kapatid that as far as God is concerned, no? Sa pananaw po ng Diyos at nais niyang ibigay sa atin o maintindihan natin that one of the greatest blessings that God has given to His people is the gift of fellowship. Mga kapatid, isa po sa mga pinakamagandang regalo na ibinigay ng Diyos sa atin sa panahon natin ngayon ay yung magkaroon tayo ng isang komunidad. Magkaroon tayo ng isang grupo ng mga kapwa mananampalataya na sasamba at maglilingkod sa ating Panginoon. In other words, understand in isolation, but we are to be part of a community. Mga kapatid, nung tinanggap natin si Jesus sa buhay natin, hindi layunin ng Diyos na tayo ay magsalo o tayo ay mahiwalba. Ang nais ng Panginoon nung tinanggap natin siya ay maging bahagi tayo ng isang komunidad ng mga mananampalataya. Amen po ba? Amen. Hindi ho tayo dinisenyo para maging lone ranger. From the
kumain, tandaan po natin mga kapatid that whenever we gather together, whenever we come together, ito po ay isang spiritual bonding that unites us in Christ, kung saan nauugnay ang bawat isa sa atin at Panginoong Hesukristo. Kaya po mahalaga mga kapatid, kapag ang isa po sa atin, kung minsan sa isang gawain natin, no, most of the time we ask, bakit kaya wala si sister? Bakit kaya wala si brother? Why? Sapagkat as far as God's design for us is concerned, mga kapatid, mahalaga po ang bawat isa sa atin. Hindi lamang po sa isang community, hindi lamang po mga pastor ang mahalaga, hindi lamang po ang mga leaders ang mahalaga, ang bawat isa ay mahalaga sa paningin ng Diyos sa atin. Amen po ba? Kaya po mahalaga na bigyan natin ng diin ang Christian fellowship kasi pag nagsasama-sama tayo ng connection sa bawat isa sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya po mga kapatid, ganun din ang sabi ni Apostle Pablo sa Romans chapter 12 verse 10. Ano po ang sabi niya rito? Magmahalan kayo bilang magkakapatid at pahalagan ninyo ang iba ng higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. So ang mungkahi po ang instruction ni Apostle Pablo is that we have to be devoted to one another in love. Magmamahal tayo sa bawat sa bilang mga kapatid kaysa ating mga sarili. Mga kapatid, it could be physically or virtually. Alam natin na kapag tayo nagtitipon at sama-sama, ang presensya ng Diyos ay kapiling sa ating mga pagtitipon. Nandoon, gumagawa ang Diyos sa ating mga pagtitipon. Ang tanong, mahalaga pa ba ito sa panahon natin ngayon? Why Christian fellowship is important for us today? Pwede sabihin ng iba sa atin, Pastor, noong unang panahon pa yan. Noong unang panahon na ang simbahan ay nagsisimula pa lamang. Pero mga kapatid, meron pong kahalagahan. Siguro hindi na natin dapat maunawaan, hindi na natin kailangang unawain pa ang mga kahulugan ng mga bagay na ginagawa nito, kundi ano po ang kahalagahan nito? Ano po ang kahalagahan nito as far as our relationship with one another is concerned? Bakit po ito mahalaga maging sa panahon po natin ngayon? Una, ang sabi po dito sa Ephesians chapter 4 verses 3 to 6 is that ang fellowship o ang pagtitipon-tipon ng mga mananampalataya ay mahalaga because basically fellowship is rooted, our fellowship with one another is rooted in the Lord Jesus Christ. Tandaan po natin that every time that we gather together, may it be physically, face-to-face, or virtually, tandaan po natin na pag ginagawa ho natin ito, ang lahat ng ating ginagawa ay parating nakaugnay base sa ating ugnayan sa ating Panginoong Yesus. Kaya nga po ang sabi ni Apostle Pablo dito, ano po ang sabi niya? Sikapin niyong mapanatili ang pagkakaisa, no? Sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu sa pamamagitan ng kapayapaan nagbubuklod sa inyo. May iisang katawan, iisang Espiritu, na kung paano may iisang pag-asa na para doon kayo ay tinawag ng Diyos. Verse 5, may iisang Panginoon, iisang pananampalataya at iisang bautismo. Iisang Diyos at Ama nating lahat. Siya, ano po sabi nito? Siya ay higit sa lahat
kumikilos sa lahat at nananatili sa lahat. Mga kapatid, simple lang po ang sinasabi ng talatang ito ng bawat isa po sa atin, regardless of our stature, no? Ano man po ang ating kalagayan sa buhay, ano man ang ating pinanggalingan, tayo man ay babae o lalaki. As long as we are part of the body of Christ, tandaan po natin that we are one body. Iba-ibang lugar tayo, ngunit pinubuo natin ang iisang katawan, and that we also share one spirit. Bagamat iba-iba ho ang lugar natin, iba-ibang pagkatao natin, but because of the Lord Jesus Christ, ang sabi po rito, we share. Tayo po ay sama-sama nagkakaisa sa iisang espiritu ng Diyos. In other words, the fellowship that we are doing, the virtual gatherings that we are doing, ito po ay dumadaloy. Ang fellowship na ito na ating ginagawa ay dumadaloy mula sa ating kaugnayan sa ating Panginoong Jesus, na kung tayo po have been reconciled to God, we have to realize that we were also reconciled with one another. Kung tayo po ay nakipagkasundo kay Lord, ganon din po tayo ay dapat na nakikipagkasundo sa ating kapwa, sapagkat kung ano yung ating ugnayan sa Diyos, siya rin dapat natin maging ugnayan sa ating kapwa. That realizing that without Christ at the center, ang ating pong fellowship will also become more on socializing. Mga kapatid, tandaan po natin, kaya po sa ating mga pagtitipon na ginagawa, no, wala hong ibang bida kundi si Lord. Amen po ba? Si Lord lang ho ang bida, si Lord lang ang magaling. Because without Christ at every fellowship na ating pong ginagawa, magiging kwentuhan lang ho, magiging kainan lang ang ating fellowship. So our fellowship is rooted in Christ. Tandaan po natin that true fellowship, ang totoong fellowship ay spiritual. It is more on sharing our lives together in the Lord Jesus Christ. Kaya po, hindi ho natatapos ng linggo. Pag mayroon tayong worship celebration, meron tayong prayer meeting, meron tayong Bible study, sa totoo lang ho mga kapatid, hindi ho natatapos lamang ng mga panahon na yon, kundi it's more. No, hindi lamang ho ito physical, hindi lamang ito virtual, but it is spiritual, that we realize we share our lives together. No? Kumbaga sa ano mga kapatid, dapat magkakaugnay na po yung buhay natin. No? Kung ano ang sakit o ano ang pain ng kalingkingan ay nararamdaman ng buong katawan. Why? Because we share our life together. Number 2, ano po ang practice ng unang panahon ng mga Kristiyano? Ang kanilang fellowship gathering, ang kanilang Christian fellowship. Mula po dito sa Acts chapter 2, verse 41 to 47. Ano po ang sabi dito? Sa verse 41, kaya ang mga naniwala sa ipinangaral niya, ang sabi po rito, according to the narrative of Luke, no? Sabi po, lahat ng mga naniwala sa pinangaral niya, ni Pedro, during that time, ay nagpabautismo at nadagdagan ng mga alagad ng 3,000 katao ng araw na yun. Verse 22, inilaan nila ang kanilang mga sarili upang matuto sa turo ng mga apostles. Magsama-sama bilang magkakapatid, magsalo-salo sa pagkain ng tinapay at manalangin. Dahil sa maraming himala at kababalakang ginawa sa pamamagitan ng mga apostles sa Jerusalem, naghari ang takot. Verse 44, at ang kanilang mga ari-arian ay itinuring na para sa lahat.
Ihanda. But today, we can also share meals, and every Sunday, we celebrate the Lord's Supper as a reminder of our unity. Kaya po, napansin niyo ba, 'di ba? Linggo-linggo ang ating communion. Linggo-linggo yung ating Lord's Supper kasi sa pamamagitan ng Lord's Supper ay naipapakita natin ang ating pagkakaisa sa ating Panginoon. But also, it would be good na tayo po ay we can share meals with one another. Alam niyo po, nung panahon ng unang mga apostles, wala akong nagugutom sa kanila kasi ang lahat ng Kristiyano during that time ay generous na mag-offer ng anumang Amen. pagkain meron sa loob ng kanilang tahanan. Kaya ho, alam niyo, dito po sa atin, ayan, kami nila Pastor Wilfred, during that time na buhay pang aking ina. At kapag pupunta ho ako doon sa dadalaw sa nanay ko, bago ako dumalaw, tiniti ako, tatawag kay Ate Marlene, tatawag kay Pastor Wilfred, Ate, dadaan ako sa inyo dyan ng almusal. Dadaan ako dyan sa inyo ng tanghalian. Oh, buhay. Because we love sharing of meals. No? Masaya kami. No? Happy kami when we share meals with one another. And that Amen. should be our attitude today. Kayo po dyan sa Cebu, kayo po dyan sa Isabela, kayo po dyan sa Taiwan, no? Sa Montalban. Dapat maging practice natin na kung ano man yung meron sa loob ng ating tahanan is that we share it generously to others who has a greater need from us. Diba? Kasi masaya po na we share meals with one another. We also pray. Ang mga disciples noon, they pray for one another. They carry one another's burden before God. Sa kanilang pananalangin, hindi lamang sila hanggang salita, tinutulungan nila ang bawat isa. Kaya nga dumating po sa point that they share their possessions. Binebenta nila kung ano man yung gamit na meron sa kanila upang sa ganon, ang sino mang may pangangailangan ay matutulungan ng bawat isa. Pero ngayon, of course, hindi naman ito ganun ka-applicable sa panahon natin na ibenta natin yung mga gamit natin para maitulong. Pero, of course, kung merong surplus, may sobra sa inyo na hindi nyo ginagamit, then why not share it to others? Hello? Diba? Amen. Wala pong bawal. Ang importante ay meron tayong puso who are willing to meet the needs of
another. Di ba? Matugunan natin ang pangangailangan ng bawat isa sa ating community. Alam niyo po mga kapatid, kapag ka ito ho ay naging practice natin sa panahon natin ngayon bilang mga mananampalataya, napakasarap na maging kabahagi, maging miyembro ng community of faith ng mga Kristiyano sa panahon natin ngayon. That is what they did. They receive the word, they break bread, they pray, they share their possessions. Kaya po tandaan natin ng fellowship is one practical thing that we have to do. Hindi lang ho ito hanggang salita. It's actually walking one another through life. Hindi yung minsan may pupunta sa iyo, may say, sister, brother, wala kaming bigas ngayon, wala kaming masasaing. Halika sister, ipagpe-pray ka namin. Hallelujah! Pagpe-pray mo. Sige sis, uwi ka na, ipag-pray na natin. God will provide. Hindi ho ganun ang Diyos. Hello? Amen po ba? Ang Diyos Amen. practical. Ang Diyos talagang inaaksyonan. Hindi ho hanggang salita na ipagpe-pray kita. There's nothing wrong with praying. But mga kapatid, ang totoong aplikasyon ng Christian fellowship is that when someone is in need, we see to it na tayo po ay nagiging bahagi ng kasagutan ng Diyos sa kanyang panalangin. We walk with one another in life. Sabi ko nga po kanina sa mga taga Bulacan, no, naranasan ko po like dyan sa Montalban, noong mga panahon na may problema sa tahanan ng kapatid ko between my brother and my mother. Minsan nag-aaway na. Tatawagan ko si pastor, Pastor, pwede bang ikaw ang mag-referee? Ikaw ang magdala ng kapayapaan sa tahanan? No? Salamat sa Diyos, hindi sumasagot si Pastor. Sige, Pastor, pagpe-pray natin yung nanay mo. Yan si Lambert para umayos ang mga nila. Hindi ho. He goes there. Pumupunta siya doon. Hindi lamang ipanalangin, but to really act as a referee. Maging tagapamagitan upang magkaroon ng kapayapaan. Noong mga panahon, ang nanay ko para naglilihi, gustong kumain ng tosino. Ate, pakilutuan mo nga ng tosino para makakain ng tosino si mother. Mga kapatid, tandaan po natin, ang fellowship is practical. This is not something na para bang hanggang salita lang. Sige, fellowship tayo, Bible tayo, pagkatapos ng tapos na. Ang totoong fellowship, anumang araw ng buhay natin, kahit hindi linggo, kahit hindi Webes, kahit hindi Sabado, kapag may pangangailangan kapwa natin, tumutugon tayo sa sitwasyon ng ating kapatiran. Amen po ba? Fellowship is important. We receive the word, we pray, we help one another, and we share our meals together. Number 3, ano po ang blessings ng fellowship? When we obey, kapag sumunod tayo sa Panginoon, na tayo ay pinaitin natin ang ating pagsasama-sama, ano po ang magaganap? Verse 46 to 47, sabi po sa English, and day by day, they attend the temple together, breaking bread in their homes. They receive food with glad and generous hearts, praising God and having favor with all the people. Hallelujah. And the Lord added to their number day by day those who were being saved. Alam niyo po ba mga kapatid, na meron pong pagpapala kapag tayo po ay nag-gather together. Meron pong blessings when we have Christian fellowship. Ano po yung mga blessings na yun? Mga kapatid, kapag tayo po ay nagtitipon-tipon, ito po ay nagpo-produce, nagkakaroon po tayo ng kagalakan, nagkakaroon tayo ng pagkakaisa, nagkakaroon tayo ng paglago, hindi lamang sa ating bilang, but even as well with our personal relationship with God. Amen po ba? Di ba? Bawa, tayo po masaya whenever we see each other. Bagamat virtually, ako masaya ako makita kayo, pero kayo na nandyan sa Taiwan.
nandiyan sa Cebu, nandiyan sa Montalban, sa iba't ibang bahagi pa ng ating gawain, di ba? It produces joy. Kapag ka nagfe-fellowship tayo, we are happy to see one another. We are happy to be united in the Lord. And because of that, lalago ho tayo sa ating mga pananampalataya. Mga kapatid, huwag Amen. nating pabayaan kasi tandaan po ninyo, ang bawat isa ay mahalaga. Ikaw ay member, ikaw ay leader, ano ka pa man sa buhay mo, tandaan mo na ikaw ay mahalaga sa kapwa mo. That somehow, when others see you or when you see others, it brings so much joy in your hearts. No? Nagiging masaya tayo. Pangalawa, ang fellowship develops friendship. Kapag become part of a family, a local family of God, nagkakaroon tayo ng mga bagong kaibigan, mga kapatid. At dahil nagkakaroon tayo ng mga bagong kaibigan, we are able to show to the world that we are truly a disciple of Jesus. Pag nagkakais po tayo, di ba? Sa fellowship natin, di tayo nag-aaway-away, wala tayong siraan, wala tayong pakiramdaman, lahat tayo normal, natural, din sa pananampalataya. Mga kapatid, we have become not only as brothers and sisters, but we can become friends. Amen po ba? Gusto niyo ba maging kaibigan yung mga kasama niyo dyan sa lugar ninyo? Di ba? Masarap yung may kaibigan. Dahil sa mga panahon ng mga pangangailangan, meron tayong mga kaibigan pwedeng lapitan na pwedeng makatulong sa atin. Alam niyo po, nung ang nanay ko nasa ospital, kami kapatid ko nagpapagitan 24 hours. Dora